Bundag Mindanao ng Martes, Pitsa 25 sa Hunyo. Niyan ang headlines sa News Patrol. Mga outgoing councilors na namilit na. Kapin 50 ka mga residente sa Nabunturan na makwit sa kahadlok maangin sa engkwentro tali NPA ug militar. Pagdeklara sa Swine Hills Isip Protected Area, aprobado na sa konseho. Ug pangalan sa duha ka mga national high school sa 3rd District, pulihan. Maaymuntag kapamilya niya ng detalye sa News Patrol. Nanamilit na ang 7 ka mga outgoing councilors sa Davao City sa last o special session sa City Council kagahapon. Na-report ni Vina Araneta. Usa-usang gihatagan ng plaque of appreciation and distinction ang 7 ka mga outgoing councilor sa Davao City na sila Councilor Emmanuel Galicia Sr., Councilor Pilar Braga nga nahimong konsehal sulod sa 19 ka tuig, Councilor Jackson Reyes, kinsa mipublikang Wendell Avisado nga nahimong Urban and Housing Development Undersecretary niadtong 2011. Samtang sa 2nd District, namilit sab sila Councilor Ricardo Cabling o Councilor Dante Apostol nga siyam ka tuig na himong konsehal. O sa 3rd District, sila Councilor Jose Luis Villafuerte o Councilor Conde Baluran nga pulos siyam ka tuig na nerbisyo isip mga konsehal. Sa ilang mga privilege speech, gipasalamatan sa 7 ang lain-laing mga sektor nga misuporta sa ilaha. To the people of the 3rd District, thank you very much for this privilege and honor you have given me to be your voice and representative to City Council. Sa 7, si Councilor Jackson Reyes lang ang midagan isip konsehal sa May 2013 elections. Apan, wala midaog. Plano niyang mudagan pagkakapitan sa Barangay 76-A sa barangay elections karong Oktubre. Magbakasyon ang ubang konsehal sama ni Konsehal Cabling. Samtang tiwason ni Konsehal Pilar Braga ang iyang ginasulat nga libro. The best years of my life in this exclusive club called the City Council. After having learned the ins and outs of legislation and governance, allow me now to say my thank you. Ang 17th City Council, formal nga ablihan karong Hulyo. Vina Araneta, ABS-CBN News. Tulo ang kumpirmadong samaran sa masakop sa 66 IB. Human nagkaengkwentro kagahapon sa buntag, tali sa masakop sa NPA. Kapin 50 sab ka mga residente na makwit tungod sa kahadlok gamapagan sa gera. Si Claire Cornelio sa report. Namakwit din sa Barangay Gym sa Barangay Mainit na Bunturan, Compostela Valley ang kapin 50 ka mga residente gikan sa Sitio Matanaw, Barangay Mainit na Bunturan, Compostela Valley. Human nagkaengkwentro ang sakop sa mga sundalo sa 66 IB ug sakop sa Front Committee 27 sa New People's Army sa Sitio San Isidro, Barangay Nuevo Eloco, Mawab, Compostela Valley kagahapon sa buntag. Pigado mig na mga bata binutanay maglisod mig kanang gukod-gukod di. Simba ko may mag-ingumbala nga. Padaplin mo kay. Muagi mi kay ito'y among giguko di man. Mga sanina ra ang nadala sa pamilya Sugaton kay nagdali sila nga makababa gikan sa bukid. Sutag bakit ba? Kapoy manggon. Kagubutaton lugar. Gibutyag ni Lieutenant Colonel Michael Lohico, Battalion Commander sa 66 IB, nga tulo sa mga sundalo ang samaran sa enkwentro, nga sila Private First Class Diboke, Private First Class Saydale, ug Corporal Halyarsis. Naasab nakuha ang mga sundalo nga gamit sa mga NPA. Well, this morning at around 6:45, we received a report na na-engage yung tropa ni Lieutenant Nuwas. He was handling one section under Charlie Company sa may Sitio San Isidro sa Barangay Nuevo Eloco, Mawab. Temporaryo unang mamuyo ang mga mamakwit sa Barangay Gym samtang wala pa sila'y abiso nga mamalik na sa ilang mga balay. Na may mga tent ang barangay, amo lang sa silang diri lang sa pakatulgon. Ingon man to mga bana po nga musaka lang sila temporary karong hapon para paglawog sa ilang mga ahayop-bahayop. Gipang tambalan na sa Kampanakan Hospital ang mga samarang sundalo. Claire Cordelio, ABS-CBN News.
Arestado sa mga sakop sa Investigation and Detection Management Branch sa Davao City Police si Milnar Diaz Malate, 35 anyos, usa ka pintor. Gidakop si Malate human giingong membro sa Bukas Kotsigang. Na-recover sa police sa balay sa suspect nitong Biyernes sa mga gituwang kinawat nga magkabtangan sama sa laptop, broadband device, mga susi o daghang golf club. Kawatan di lang nagkuha na ma'am, pero igora ko nagbaligya ng uban. Pero di libot tanan ma'am, ako ibaligya. Active gid yan. Uban gani na ang uban ni ani sa ila is naiwaran. No? Nag-jump bail na. Continue lang gyapon ang ato ang follow-up ni ani nga madakpan ni sila. Especially kato nag-jump bail. Cellphone technician giaresto sa police o manapakyas pag-uli sa gipayong cellphone. Si Danger Villa sa report. Midangop sa San Pedro Police Station si Rovilin 8, human wala na mauli kaniya ang iyang gipaayong cellphone. Sa usa ka cellphone technician nga gilang si Romeo Saro, nilabay na lang ang usa ka bulan. Matod sa biktima nga dili na motubag og tawag og text ang suspect. Ang iyang cellphone gipaayo niya last May pa niya antod karon wala giuli sa kuan sa respondent. Tungod sa mong reklamo, giplano dayon sa mga intel operative sa San Pedro Police ang entrapment operation batok sa cellphone technician. Usa ka babae ang ilang gisabot nga makig-textmate sa suspect ug magkita sila sa Rizal Park. Gitext dayon sa babae ang suspect ug nag-abot sila sa Bolton Extension, corner San Pedro Street. Dihang nakita na sa mga pulis ang ilang target. Ila dayon kining gisundan ug wala na pasibata. Sa police station, nibanat dayon og rason ang suspect. Wala pa na ako sa jinsan ganin sa pag-uli na matyan man ko. Inahan ako. Nya sa pag-uli. Wala. Karon nga number nag-reply ko Kinaamang ko diri namang kulo dun sa may ludan dito sa jinsan untang. Gihangyo sa pag-ayo ni ini si Rovilin nga dili na lang siya ipapriso ug misaad nga iyang iuli ang cellphone ug bayaran na lang sa niya samtang wala pa niya kini mauli. Nisugot ra sa binuo ng biktima sa pasalig nga mauli gyud ang iyang gipaayo nga cellphone. Kung tinuod na niyang ginasulti, tagana ko siya chance kay dili man pugay kukuan na pagkatao. Andam hinong mag-file og kasong qualified theft ang biktima kung dili tumanon sa suspect ang iyang gisaad. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Nahadlo ka man nagkalot og koral sa barangay o sa Puan, Talomo District, Davao City. Human nga kalit ni aso ang yuta. Nalaan nilang dunay bomba. Busa ditawag dayon sila og mga sakop sa bomb squad. Na reports ni Vina Araneta. Gi-inspeksyon dayon sa mga sakop sa Special Anti-Terrorist Unit, KONSATU, o EOD sa Task Force Davao, ang usa ka balay sa Puan, Davao City kagabi. Human nga miaso ang yuta nga ginakalot sa himuong koral. Nangahadlok ang mga trabahante diyang pagpala sa yuta. Kalit misidlit ang aso. Actually, may fuse pa rin ngayon and then may nakuha kami na parang certain elbow sa electrical. But nung kinuha namin, nasa ilalim pa rin, nagpipium pa rin. And up to present, hinuhukay na soko. Gipasimot dayon kini sa canine dogs. Humanang pipila ka minuto. Nasayrang septic tank kini nga dugay nang natabunan sa yuta. Nasuta nga methane gas di ay ang aso nga migawas gikan niini. Usa kini siya ka daan nga septic tank. So wala siya singawanan. So ang septic tank mag-accumulate na siya methane gas. So delikado gyapon ni siya pag may magsindi. Posible ni siyang Sa ikordon ang area, sir? Yes, Sumala sa EOD, delikado gihapon kining mubuto. Busa, ipasara una kini sa barangay. Lalagyan lang natin ng warning ngayon dito para at least yung paglabay na sigarilyo, delikado. May spark pa man methane man Bago lang napalitang yuta o wala ang masayod ang tag-iya nga dunay septic tank sa lugar. Vina Araneta, ABS-CBN News. At ang inyong pagbalik sa News Patrol. Mga police station sa Davao City ipanghatag ang cash incentives ni Mayor Sara Duterte. O pangalan sa duha ka mga national high school sa 3rd District, Davao City, bag-oho na.